Nagparinig at nagsalita na po si Governor Gwen Garcia ng Cebu tungkol sa UNITEAM at kanyang pinanindigan na dapat ay malakas pa rin. Katunayan, ang mga taga Cebu province o mga taga Cebu ayon kay Governor Garcia ay mananatiling sumusuporta para kay Pangulong Marcos. Ito'y matapos nga na sabihin ni Vice President Sara Duterte na wala na yung UNITEAM dahil ito'y nangyari lang noong 2022 eleksyon. At kung inyong magugunita, sa Cebu ipinanganak. Sa Cebu dinivelop at binuo ang UNITEAM sa pagitan noon ay BBM at noon ay Mayor Sara Duterte. Pero pakinggan po ninyo itong ilang bahagi na sinasabi nitong gobernador ng Cebu na talagang may paninindigan ho para sa ating kasalukuyang administrasyon. Mahalaga po ito. Pakinggan po natin. We speak of unity, and yet somehow, we fail to achieve it. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity that has been the impetus for this island, province, to soar to great heights of progress and development. This unity was tested in the last 2022 elections. Tested and proven when all political leaders decided to stand behind the candidate who called for unity as well. The person who saw that the only way that we could move this country forward was for us to cross boundaries, to set aside festering and sometimes getting to be irrelevant indifferences and strive for what should be the greater good for the greater number. That man, that candidate, that the Cebuanos wholeheartedly support is with us here this morning. Now, President Ferdinand Marcos Jr. Of course, Your Excellency. Kaya kita naman niyo. President Ferdinand Marcos Jr. Talagang pinandigan. At yan po yung napakagandang okasyon. International conference po yan eh. Anniversary yata ng about tourism dito sa Pilipinas at sa ASEAN or sa Pacific region. So kaya hindi lang mga Pilipino audience dyan sa event na yan sa Cebu 2 days ago. Kung hindi, doon mismo ang mga dayuhan ay nandoon na papalakpakan sila. So pinanindigan po ni Governor Garcia ng mga Cebuano, ang taga Cebu na napakayamang Cebu ay nandyan sa likod ni Pangulong Marcos. Kahit nawala yung UNITEAM, pero mahalaga pa rin anya yung pagkakaisa at pagsuporta nila sa ating Pangulo. Ayan, so napakaganda po niyan. Good news yan. So parang hindi sumama ang taga Cebu. Hindi sumama si Governor Garcia dun sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na wala na yung UNITEAM. Ang paniniwala niya, nagkaisa ang taong bayan at mga taga Cebu noong 2022 at mananatili yung susuporta ka ating Pangulong Marcos Jr. Ayun po ang maganda sinasabi ng gobernadora ng Cebu na alam naman natin na fighter na governor yan. Iba ho talaga yan. Kahit nung congressman pa yan, napakatindi ho yan sa mga komite. At malaking pamilya po ang mga Garcia sa Cebu. So mabuhay ang mga Cebuano sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Napakarami mga Cebuano. Ganyan po katindi ang paninindigan ng inyong gobernador, pagmamahal at malasakit sa ating Pangulo. Manatiling susuporta at nagkakaisa ang mga taga Cebu. Dahil nga ho sa nakikita nilang yung sinimulan ng mga taga Cebu at naipanalo si Pangulong Marcos, dapat tuloy-tuloy ito sa kasalukuyang liderato ng ating Pangulo. Napakaganda pong balita niyan. Ayan, ano pong inyong masasabi dyan? Okay? Sunod na pag-usapan natin ay yung tourism related dyan. Kasi po ngayon ay sinasabi nga ng ating Pangulo. By the way, salamat po sa RTBM, Radio TV Malacanang. Yan po yung nakatutok sa mga coverage dito at sa abroad kahit siya nandoon ng ating Pangulo. At yan inyo yung napapanood doon sa aking programa sa television, Channel 4, Channel 13. Dahil basta pumasok ang ating Pangulo, parang
4 na beses yata sa isang linggo, doon natatapat sa programa ko at okay na okay po yan. Pabor sa akin yan dahil nakikita natin ang bagong balita mula mismo sa magitan po yan ng Radio TV Malacanang RTBM, Office of the President. Okay? Kasama yan sa communication ng Pangulo, katulad ng PTV at Channel 30 na ating kasama rin pinaglilikuran araw-araw sa telebisyon. Okay? So, yung tourism, maganda ito. Ang tourism po ay napakahalaga. Ito po yung magpapasok ng maraming pera. Promotion at business. Anong promotion? Pag maraming turista na didiscover ang kagandahan ng Pilipinas. Anong environment meron sa Pilipinas? Anong kultura sa Pilipinas? Ano ang mga pagkain sa Pilipinas? Ano ang magagandang isla sa Pilipinas? So, positibo. Habang may turista na pumapasok na milyon-milyon na sa ating bansa, lalo tayong napopromote sa international community at sa ibang bansang maganda ang Pilipinas. Yun yung isang aspeto yung business, promotion. Pagdating naman ho sa negosyong lokal o international, anong malaking pera ho ang pumapasok? $1 million or $1 billion. Isipin mo kung merong 5 million na turista, magdala lang yun ng pinakamahinang tigo $1,000. Di ba napakaraming pera, no? Kaya buhay ang travel agency, airlines company, restaurant, mga may-ari ng hotel, mga may-ari ng mga beaches at mga resort dyan, local tourism, local business, local workers ay kumikita. Kaya yan po yung nagpapaganda ng ekonomiya. Mahalaga nga yung infrastructure project. Kaya nga yung programa ng ating Pangulo, massive ang mga programa sa Luzon, Visayas, Mindanao para mapahinggan nyo natin na mabilis ang transportation at communication patungo sa magagandang isla na nakakahikayat. Hindi lang ang Boracay ang maganda sa Pilipinas. Padami ng padami ang magandang isla sa Luzon, Visayas, Mindanao na nadidiscover, nadidevelop at pinupuntahan ng mga foreign tourists. Kaya sa susunod na mga taon pa, baka po hindi na tayo mapapag-iwanan ng Thailand. Kasi ang Thailand po ang isa yata sa nangunguna sa napakaraming turista. Umaabot yata ng 25 million, 20 million ng turista ron taon-taon. Ewan ko ano meron doon. Alam mo, maliit na bansa pero isa ho doon sa kanilang tourism ay yung mga, alam mo na, entertainment. Kakaibang entertainment doon. Dito sa atin, hindi entertainment. Ang ating entertainment dito, yung magagandang isla, kalikasan, pagkain, at maayos na, ano tawag dito, maayos na pakikitungo, pagtanggap ng mga bisita. Yan ang kultura ng Pilipino. Magaling tayong tumanggap ng bisita. Maganda tayong mag-handle ng ating mga bisita. Talagang babalik-balikan. Dahil inaalagaan natin, binabantayan, pinapakain, binibigyan ng pagkain, or magagandang hindi talaga makakalimutan. Kaya maasa si Pangulong Marcos doon sa kanyang talumpati din sa Cebu na lalo pang lalago sa ilalim po ni Secretary Prasco ng Department of Tourism. Na dating mayor din ng Cebu tapos ngayon DOT Secretary, Department of Tourism. Alam na alam ang galaw kung paano palakasin ang tourism, business, trabaho at promotion sa buong mundo ng ating bansa. Positibo. Tama-tama, para magandang balita. Weekend naman ngayon, hindi ba?